Ako ay 86 na taong gulang at sa edad na ito marami ka nang naintindihan na hindi mo na kayang ibalik. Hindi ako espesyal na tao, wala akong malaking nagawa. Nabuhay lang ako, nagtrabaho, nagkapamilya, tapos heto, nandito pa rin, ganun lang. Pero may isang bagay akong hindi ko inaasahan na mangyayari sa akin. Sa edad kong 86, hindi ko alam kung ano na ang nangyari sa akin kung wala ang aso ko. Hindi ko alam kung buhay pa ba ako o kung gusto ko pang mabuhay nun. Kasi may panahon, hindi pa matagal, na wala na akong hinihintay. Gigising ako, pero hindi ko alam kung bakit. Babangon ako dahil kailangan lang. Kakain ako kahit wala namang gana. Minsan hindi pa nga ako kumakain. Uupo lang ako at tititig. Ganun ang mga araw ko. Tahimik ang bahay. Sobrang tahimik. Naririnig ko ang orasan. Tik-tak, tik-tak. At habang tumatagal, nasasanay ka. Yun ang hindi ko naisip. Hindi yung lungkot ang problema, kundi yung nasasanay ka na wala. Nasasanay ka na walang kausap. Nasasanay ka na walang naghihintay sa'yo. Nasasanay ka na walang dahilan. At dumating ako sa punto na tinanong ko ang sarili ko, kung may silbi pa ba ang pagbangon ko kinabukasan. Hindi ko yun sinabi kahit kanino, pero totoo yun. Tahimik lang, pero totoo. Dati, hindi naman ganito. Simple lang ang buhay ko. Lumaki ako sa probinsya. Hindi kami mayaman, pero hindi rin kami nagutom. Sapat lang at sanay kami doon. Bata pa lang ako, nagtatrabaho na ako. Kasama ko ang tatay ko sa bukid. Maaga akong natutong gumising, maaga ring napagod. Pero hindi ko yun iniisip noon. Ganun lang ang buhay. Lumipas ang panahon, nagbinata ako. Doon ko nakilala ang asawa ko. Tahimik lang siyang tao. Hindi siya palaimik. Pero kapag nandyan siya, maayos ang lahat. Hindi ko yun napansin agad. Sanay lang ako. Nag-asawa kami. Maliit lang ang bahay. Maraming kailangang gawin. Kaunting pera. Pero sapat, may mga araw na pagod kami. May mga araw na tahimik lang. Pero magkasama kami. At kapag magkasama kayo, hindi mo na iniisip kung ano ang kulang. Akala mo kumpleto na. Gigising ka, nandyan siya. Kakain ka, nandyan siya. Matutulog ka, nandyan siya. Paulit-ulit lang hanggang sa nasanay ka na. At kapag nasanay ka na, hindi mo na tinatanong kung hanggang kailan. Akala mo normal lang iyon. Akala mo hindi mawawala. Akala mo may oras pa. Hindi mo iniisip na darating ang araw na wala na siya sa tabi mo. Hindi mo iniisip yun. Hanggang sa mangyari, hindi ko agad tinanggap na may mali. Una, napagod lang daw siya. Ganun ang sabi. Edad na rin. Sabi ko sa sarili ko, lilipas din. Pero hindi lumipas. Unti-unti, napapansin ko na iba na siya. Mas tahimik, mas madalas nakaupo lang. Minsan nakatingin lang sa malayo, tatanungin ko siya, okay ka lang ba? Ngiti lang ang sagot. Ganun siya. Ayaw niyang magpabigat. Dinala namin siya sa doktor. Binigyan ng gamot. Pinauwi kami. Akala ko, sapat na yon. Pero habang tumatagal, humihina siya. Mas madalas na siyang nakahiga. Mas konti na ang salita. At may mga sandali, titingin siya sa akin. Matagal. Parang may gustong sabihin. Pero hindi niya sinasabi. At ako, hindi ko rin tinatanong. Siguro natatakot ako. Dumating ang araw, dinala namin siya sa ospital. Pabalik-balik kami doon. Araw, gabi, ganun lang. Hanggang sa isang araw, hindi na kami umuwi na magkasama. Nandun ako sa tabi niya. Hawak ko ang kamay niya. Tahimik lang. Walang drama. Walang huling salita. Pumikit siya. Tapos hindi na nagising. Ganun lang. Pag uwi ko sa bahay, doon ko naramdaman. Pareho pa rin ang lahat. Nandyan pa ang mga gamit. Nandyan pa ang kama. Pero wala na siya. At doon nagsimula ang katahimikan na hindi ko na kayang takasan.
Pagkatapos nun, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Gigising ako, pero hindi ako agad bumabangon. Nakatingin lang ako sa kisame, tahimik. Minsan iniisip ko, babangon pa ba ako o hindi na? Pero babangon din ako. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil kailangan. Ganun na lang. Maglalakad ako papunta sa kusina, maghahanda ng pagkain, tapos kakain ng konti. Minsan hindi ko natatapos, wala namang nagagalit, wala namang nakakapansin. Buong araw, tahimik. Uupo ako sa upuan ko, tititig sa pinto o sa bintana. Hindi ko alam kung may hinihintay ba ako o wala. Minsan, bubuksan ko ang telebisyon pero hindi ko pinapansin. Basta may tunog lang para hindi masyadong tahimik. Pero kahit may tunog, tahimik pa rin. Sa gabi, mas mabigat. Hihiga ako sa kama sa dati kong pwesto at mararamdaman ko yung kabilang side. Malamig, walang tao. Doon ko mas naiintindihan na wala na talaga siya. May mga gabi na hindi ako makatulog. Nakatingin lang ako sa dilim. Iniisip kung hanggang kailan ganito. At habang tumatagal, nasasanay ako. Yun ang nakakatakot. Hindi yung lungkot, kundi yung nasasanay ka na wala. At dumating ako sa punto na parang okay lang kahit wala na rin ako. Hindi ko sinabi kahit kanino, pero naramdaman ko yun. Tahimik lang, pero totoo. Hanggang sa isang araw, may kumatok sa pinto. Hindi ko inaasahan. Pagbukas ko, nandun ang anak ko. May hawak siyang maliit na tuta. Kulay kayumanggi, maliliit ang mata. Tahimik lang. Sabi niya, "Tatay, para sa'yo." Napatingin lang ako. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Hindi naman ako humiling ng aso. Hindi ko rin naisip na kailangan ko yun. Sinabi ko sa kanya, "Ano ang gagawin ko dyan?" Tumawa lang siya ng konti. Sabi niya, "Para may kasama ka." Hindi ako sumagot agad. Sa isip ko, hindi yun ang kailangan ko. Hindi naman aso ang nawala sa akin. Pero iniwan niya rin. Nilapag niya sa sahig tapos umalis din. At naiwan kami. Dalawa, tahimik lang siya. Tinitingnan niya ako. At ako, tinitingnan ko rin siya. Hindi ko alam kung bakit, pero hindi ko siya pinaalis. Hinayaan ko lang. Sa unang gabi, umiiyak siya. Hindi sanay sa lugar. Hindi ko alam ang gagawin. Pinabayaan ko lang muna. Pero hindi ako nakatulog. Naririnig ko siya. Maliit na tunog. Paulit-ulit. Hanggang sa tumayo ako. Lumapit ako sa kanya. At doon ko napansin. May kasama na ako sa bahay. Matagal na panahon na ang lumipas bago ko ulit naramdaman iyon. Sa mga unang araw, hindi ko pa siya pinapansin. Nandyan lang siya, kumakain, natutulog, umiikot sa bahay. Ako, ganun pa rin, tahimik lang. Pero may mga bagay na napansin ko. Kapag gigising ako, gising na rin siya. Nakatayo lang, nakatingin, parang may hinihintay. Hindi ko alam kung ako ba yun na minsan lalapit siya, didikit ng konti, tapos uupo. Wala siyang hinihingi, nandyan lang. At unti-unti nasanay ako, naglalagay ako ng pagkain niya. Nilalagyan ko ng tubig, simple lang. Pero may dahilan na ako para tumayo, para gumalaw. Isang araw, napansin ko na kailangan siyang ilabas. Hindi pwedeng nasa loob lang, kaya kinuha ko ang tali at lumabas kami. Matagal na akong hindi lumalabas ng ganong oras. Tahimik pa ang paligid, may konting hangin. At naglakad kami. Siya masaya, ako hindi ko pa alam pero naglakad ako. Kinabukasan, ginawa ko ulit. Wala namang dahilan para hindi. At habang lumalabas ako, may nakikita akong tao. May bumabati. Minsan sumasagot ako, minsan hindi. Pero nandyan na ulit, unti-unti. Bumabalik. Hindi ko napansin kung kailan nagsimula. Pero hindi na pareho ang mga araw. May maliit na pagbabago. At sapat na iyon. Hindi ko na malayan kung kailan ko siya nasanay na hanapin. Dati, nandyan lang siya. Ngayon, hinahanap ko na. Kapag wala siya sa tabi ko, napapansin ko.
kapag tahimik ang bahay, hindi na ganun kabigat kasi may maririnig ka. Maliit na galaw, maliit na tunog, at alam mong hindi ka nag-iisa. May mga umaga, bago pa ako bumangon, nandyan na siya, dahan-dahan siyang lalapit. Didikit ang ilong niya sa kamay ko. Parang sinasabi niya, oras na, at bumabangon ako. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil may naghihintay. Kapag kakain ako, nandyan siya. Hindi siya makulit, hindi siya nangihingi. Uupo lang siya, tahimik, naghihintay. At kapag binigyan ko siya, kakain siya, tapos babalik sa akin. Minsan didila siya sa kamay ko, parang nagpapasalamat. Sa gabi, kapag nakaupo ako, nandyan siya sa paanan ko. Hindi siya umaalis. Kahit saan ako pumunta, sumusunod siya, parang anino. At may mga araw, tahimik lang ako, wala akong sinasabi. Pero lalapit siya, hihiga malapit sa akin. At sapat na yon. Hindi niya kailangang magsalita. Alam niya, o baka iniisip ko lang. Pero hindi na mahalaga. Kasi sa unang pagkakataon ulit, may kasama ako. At sa edad kong ito, malaking bagay na yon. Hindi ko naman hinanap ang ganitong pakiramdam. Hindi ko rin inaasahan. Akala ko kapag nawala ang isang tao, wala nang papalit. At totoo naman yon, walang papalit sa asawa ko. Iba yon. Pero may natutunan ako. Hindi pala iisa ang anyo ng pagmamahal. May mga bagay na dumarating, tahimik lang. Hindi nila pinapalitan ang nawala. Pero tinutulungan ka nilang magpatuloy. Dati, iniisip ko na ang mahalaga sa buhay, yung malalaki. Trabaho, pera, pag-aalaga ng pamilya, responsibilidad. Hindi iyon mali, pero hindi ko napansin ang maliliit. Yung simpleng may kasama ka, yung may naghihintay sa'yo, yung may tumitingin sa'yo na parang sapat ka na. Hindi iyon tinuturo, hindi mo iyon hinahabol. Pero kapag nawala, doon mo lang maiintindihan. Maraming taon ang lumipas na hindi ko iyon nakita. Akala ko may oras pa ako. Akala ko pwede kong ipagpaliban. Pero hindi, walang naghihintay. At kapag naubos ang oras, wala ka nang babalikan. Ngayon, naiintindihan ko na. Hindi pala kailangan ng maraming bagay para maging buo ang isang araw. Minsan, sapat na yung may katabi ka, tahimik lang. Pero nandyan, at sa edad kong ito, yun ang hindi ko napapalampasin. Hindi kita kilala. Hindi ko alam kung nasaan ka ngayon. Hindi ko alam kung anong klaseng buhay ang meron ka. Pero may isang bagay na gusto kong itanong sa'yo. Tahimik lang, walang pilitan. Kung bukas mawala ang lahat, handa ka ba? Hindi ko sinasabing mangyayari iyon, pero tanungin mo ang sarili mo. Kung bukas, wala na ang mga taong kasama mo ngayon, may masasabi ka bang sapat na? Nasabi mo na ba ang mga dapat mong sabihin? Nakaupo ka ba sa tabi nila kahit sandali? O lagi mong iniisip na may oras pa? Ganun din ako dati. Akala ko may oras pa. Akala ko pwede kong gawin bukas. Akala ko hindi magbabago ang lahat. Pero nagbago. At nangyari iyon nang hindi ako handa. Kaya ngayon, tinatanong kita, hindi para takutin ka, para ipaalala lang. May mga bagay na hindi naghihintay. May mga tao na hindi palaging nandyan. At may mga pagkakataon na hindi na bumabalik. Kung titigil ka sandali ngayon at iisipin mo kung sapat ba ang ginagawa mo, ano ang sagot mo? Hindi mo kailangang sabihin sa akin. Sapat na marinig mo yon sa sarili mo. At sana hindi pa huli ang lahat para sa'yo. Kung may sasabihin man ako sa'yo, simple lang, huwag mong hintayin. Huwag mong hintayin na may mawala bago mo maramdaman kung ano ang mahalaga. Huwag mong hintayin na tumahimik ang bahay bago mo hanapin ang boses ng iba. Kung may tao kang naiisip ngayon, lapitan mo, kausapin mo, umupo ka lang sa tabi niya. Kahit walang sinasabi, sapat na yon. Huwag mong isipin na may oras ka pa kasi hindi mo alam.
Akala ko rin alam ko. Akala ko mahaba pa ang panahon, pero hindi. At kapag dumating ka sa edad ko, maiintindihan mo yung mga bagay na akala mong maliit. Yun pala ang pinakamahalaga. Hindi pera, hindi trabaho, hindi kung ano ang naabot mo, kundi kung sino ang kasama mo habang naroon ka. Ngayon, nandito pa ako, 86 na ako. Hindi ko alam kung gaano pa katagal, pero bawat umaga, bumabangon ako, hindi dahil malakas pa ako, kundi dahil may naghihintay at sapat na iyon. Kung bukas, mawala ang lahat, may masasabi ka ba na nabuhay ka talaga o sasabihin mo rin, sana ginawa mo habang may oras pa, pag-isipan mo habang hindi pa huli.